Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 24. Hindi ba siya yung batang binugbog ni Gabriel? So, daddy niya ito. Bakit niya ako dinala dito? Then my eyes fell on the woman who was walking towards us with a beautiful smile. Ito ang ina ng bata. Welcome home, Marian. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, ngunit talagang nagustuhan ko sila at lahat sila ay parang pamilyar. Bakit mo ako tinatawag na Marian? Tanong ko habang bumuntong hininga siya at tumingin sa lalaking nagdala sa akin dito. Dahil kapatid kita, at ikaw ang young lady ng pamilya namin. Hindi ko alam kung paano ka na brainwash ng bastard na iyon, pero maniwala ka sa akin Marian, there's no way na babalik ka pa sa kanya. Sapat na ang lahat at magbabayad siya sa ginawa niya. Ano? Paano niya nasabi iyon? Hindi ko kayang wala si Sebastian. Hindi mo pwedeng gawin yan, asawa ko siya at may anak kami. Gusto ko nang umuwi, hindi ako mabubuhay nang wala sila. Napatingin ako sa kanya at sinabing dahil dapat talaga bumalik ako kina Sebastian at Gabriel. Hindi ko kayang manatili dito kung wala sila. Kahit ang aking hindi pa isinisilang na sanggol ay gusto ang kanyang ama. Maiintindihan mo young lady, Gwen, dalhin mo siya sa kwarto niya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis siya. Nasasaktan ang puso ko dahil ayokong manatili dito. Gusto kong puntahan si Sebastian. Stop and don't, pakiusap paalisin niyo ako. Magagalit ang aking anak kapag hindi ako nakauwi sa pagbabalik niya. Pakiusap, mabilis ko siyang sinundan at hinawakan ang kamay niya. Tiningnan niya ako ng masama at umiling. It's been so damn years Marian, finally I found you, but you want to go to that man. Muling natatakpan ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito lumalabas. Kapatid ko ba talaga siya? Tama na Marian, nagkaanak ka na para sa kanya, at dinadala mo na naman ang anak niya kaya tama na. Ipanganak mo na ang batang ito, at divorce mo na siya. Malakas ang kabog ng puso ko, divorce. Hindi ko gusto yon. Mahal ko siya, ayaw ko ng divorce. Please don't force me to divorce him. Pagkarinig niya sa sinabi ko ay dumilim ang mukha niya. Mahal mo siya, ha? Hindi mo ba ako mahal at ang nawawala nating mga magulang? Naku, hindi mo naaalala. Makinig kang mabuti Marian Mondragon. Namatay ang ating ina, dahil hindi niya kinaya ang sakit na mawala ng pinakamamahal na anak at bagong silang na anak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang ating ama ay naging isang living dead man, dahil hindi rin niya kinaya na nawalan siya ng asawa, ng kanyang anak na babae at ilang buwan lamang na anak na lalaki. At isang araw siya ay binaril sa kanyang noo at namatay. Sumakit ang puso ko sa parehong paraan na nadama noong nakalipas na mga taon nang malaman ko ang tungkol sa pagkamatay ni Janos. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Ang pagkawala ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nasaktan lang siya. So I was there, while looking at every calamity. So I survived to find both of you and especially thanks to that woman. So you better listen to me, or I'll fucking kill that bastard husband of you. Tinuro niya ang daliri niya sa asawa at sinigawan ako. Natakot ako dahil sa galit na boses niya pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ko habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa damit ko. Pinagmasdan niya ako saglit at umalis. Pinagmasdan ko siyang pinaalis ang sasakyan niya at nababalot ng kawalan ang puso ko. Marian, pasok na tayo. Don't mind him. Lagi siyang galit. Napatingin ako sa babaeng kakadating lang at nakangiting yumakap sa balikat ko. Napabuntong hininga siya habang nagsasalita tungkol sa kanya. Kapatid ko ba talaga siya? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan ang luha ko. Marahan niyang kinurot ang pisngi ko at tumango.
Yes, Mark is your big brother and that is your grandpa. Ipinakita niya sa akin ang matandang lalaki at sinabi. Tumango ako sa kanya at sumama sa kanya papasok ng bahay. Teka, Marian ang pangalan ko ano? Napatigil ako at tinanong siya dahil naalala ko lang ang sinabi ni Mark kanina. Mondragon. Marian Mondragon. Ano? Marian Mondragon. Ako ba yung babaeng sinabi ni Sebastian? Lumakas ang pintig ng puso ko. So, Sebastian, magkakilala ba kami noong bata ako? Tumingin siya sa akin saglit at bumaling ang mata niya kay Lolo. Yes, he was once Mark's best friend, and he came here always and I don't need to hide the truth Marian, there was a engagement plan between the both of you. Napabuntong hininga si Lolo at nabalot ng sakit ang puso ko. So ako yon. Pero bakit hindi sinabi ni Sebastian sa akin? Maaaring sinabi niya sa akin. Hindi ko akalain na wala siyang alam. Wala akong alam. Anong nangyari sa akin? Tanong ko sa kanya habang nakangiti siya ng malumanay at lumapit sa akin. Magpahinga ka na, I'll tell you later. Huwag kang makipagtalo kay Mark pagbalik niya dahil masama talaga ang ugali niya. Tumango ako sa kanya at sinundan si Gwen habang dinadala niya ako sa isang kwarto. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, nabalot ng pamilyar na pakiramdam at lungkot ang puso ko. Kwarto iyon ng maliit na babae ngunit malaki ang kwarto. Napakaraming teddy bear at napakaraming manika. Nilibot ko ang tingin ko sa kwarto at pumasok. Don't you remember me playing with you in here? We once argued over that bear. Bigla siyang nagsalita at ipinakita sa akin ang isang magandang black and red na pinaghalong teddy bear. Napatingin ako sa kanya at punong-puno ng luha ang mga mata niya. Hindi mo binigay kaya binili ako ni Mark, same as this pero umiyak ka at sinaktan mo si Mark pagkatapos mong mahanap. Pinunasan niya ang luha niya at ngumiti sa akin. Ginawa ko ba yon? I missed you so much Marian. I missed our fights over Mark and toys. Niyakap niya ako at nagsalita sa basag na boses at nakita ko ang sarili kong tumutulo ang luha habang yakap siya ng mahigpit. Why did I fight with you over Mark? Tanong ko sa kanya habang nakangiti siya sa akin at umiling. Hindi mo nagustuhan kapag pinapansin niya ako. Sabi mo sayo na lang siya at nakakainis ako, pero alam mo naman na akin si Mark palagi. Proud niyang sabi at tumango naman ako sa kanya sabay ngiti. Okay, he's yours, pang-aasar ko sa kanya habang humahagikgik. Tapos tumingin ang mata niya sa tiyan ko. Ano ang kasarian? Tanong niya. It's a girl. Umiti siya sa akin at tumango. Then she bit her lower lip and looked at me. I'm also pregnant, but don't tell Mark. He doesn't know. Hindi ko sinabi sa kanya, kasi nakakainis siya at lagi siyang nasa bahay na hindi pumupunta sa office niya. She spoke with a shy expression and I smiled. Katulad ni Sebastian. Sinadya niyang manatili sa bahay na may katangahang dahilan at nakakainis din siya. Kung hindi ko siya pinilit na pumasok sa trabaho ay nasa bahay pa siya. Hindi ko ba makikita si Sebastian? Tanong ko sa kanya habang nagbago ang ekspresyon niya. Tumingin siya sa akin saglit at bumuntong hininga. Ewan ko ba Marian, galit na galit lang si Mark matapos makitang itinatago kanya lalo na't ginawa kanyang asawa. Kinagat ko ang ibabang labi ko at umiling, dahil hindi ko kayang manatili na wala siya. Gusto ko siyang makita. Isang linggo ko siyang tinatrato ng masama dahil hindi ko alam na ako pala si Marian. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa hindi ko pagpansin sa kanya noong nakaraang linggo. Hinabol ko pa siya palabas ng kwarto. I can understand Marian, but your brother is someone that we shouldn't mess with. He's not the same gentleman from years ago. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay ko, at sinabing may nag-aalalang mukha. Sige, ayokong makita si Sebastian. Gusto ko lang makita ang anak ko. Umiling siya at ngumiti sa akin. Please just calm down, and stay for a while, I'll try to do something, she said. Tumango ako sa kanya dahil wala lang akong magawa. Magpahinga ka na. Sabihin mo kung anong gusto mong kainin. I'll make anything you like. Ngumiti siya at kinurot ng marahan ang pisngi ko, at ngumiti ako sa kanya. Kahit ano. Tumango siya sa akin at lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ako at naglakad-lakad sa kwarto, at binuksan ang maliit na pink na aparador. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang photo album at kinuha ito. Sa sobrang daming hindi kilalang emosyon ay dahan-dahan ko itong binuksan.
Ayokong sigawan siya nang mahanap ko siya at hinatid siya pauwi. Bumuntong hininga ako at pumunta sa opisina ko at pabagsak na naupo sa sofa. Hindi ko pa alam kung anong nangyari sa kanya nung nakaraan at nasaan ang kapatid ko. Nagsimula na namang kumulo ang dugo ko nang maalala ko si Sebastian. Bastard. No wonder kung bakit hindi niya ako pinakita sa asawa niya noong araw na yon. Siyempre pinakasalan niya ang kapatid ko. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya. Boss, found everything. Napatingin ako sa assistant ko at tumango sa kanya. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ko habang nakatingin sa akin na may pag-aalala. What the fuck? Magsalita ka, naiinip na ako. Hindi ako makapaghintay at gusto kong malaman sa lalong madaling panahon ngunit natakot ako. Young lady was the surrogate for Sebastian Madrigal. She had sold herself to Madrigal family, because she wanted to save the little young master's life. He had lung cancer. Little young master passed away years ago dahil may nag-utos na patayin siya, at tinulungan ni Grace na patayin ang little young master. Walang alam ang young lady, at pinatay ni Sebastian Madrigal ang lalaking nagbigay ng maling gamot sa little young master. Patay ang kapatid ko, at ibinenta ng kapatid ko ang kanyang katawan para iligtas siya. Naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko at hindi ko kinaya ang narinig ko. Hindi ko man lang siya nakitang lumaki. Ewan ko ba sa itsura niya. Siya ay isang bata. Hindi ko man lang siya nabigyan ng pagmamahal at ibigay ang lahat sa kanya. Naramdaman ko ang mainit na luhang gustong lumabas sa mga mata ko pero pinilit kong huwag. Lola ni Sebastian si Grace. Tanong ko nang tumango siya sa akin. Boss, si Sebastian, nakapatay siya ng ilang lalaki na may kaugnayan sa pagkamatay ng little young master. Balita ko nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay niya ay nabaliw siya sa galit, at binaril ang doktor na nag-aalaga sa little young master on the spot. Nanlamig ang puso ko sa hindi malamang pakiramdam. Si Sebastian, may pakialam ba siya? Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanyang pamilya. Fucking bastard. Okay. You go and find out about the connections that Grace had with outsiders. Sabi ko pagkatayo ko sa sofa at pumunta para tapusin ang ilang trabaho. Then my phone rang and I fast look at the caller ID and saw it's Gwen. Hey babe, sinagot ko ang tawag habang hinihimas ang noo ko. Daddy, ako po, may kailangan po akong sabihin sa inyo na sikreto. Nabalot ng init ang puso ko nang marinig ko ang boses ng anak ko. Natawa ako sa sinabi niyang may sikreto siyang sasabihin. Napakaraming sekretong sasabihin sa akin ng batang ito. I wonder kung may nakaaway na naman ba siya ng patago. Okay, nakikinig si Daddy, sabi ko nang marinig ko siyang huminga ng malalim. Daddy, may naririnig akong nag-uusap sila Mommy at Tita. Ano? Nakinig ba siya sa usapan ng matatanda? Ang batang ito. Hindi ba itinuro ko sa iyo na ang mga bata ay hindi dapat makinig kapag ang mga matatanda ay nagsasalita? Seryosong tono kong tanong sa kanya at narinig kong bumuntong hininga siya. Daddy, wait, I didn't and this is really important to you. What this brat is trying to say now? May nagawa na naman ba siya na maaaring ikagalit ng kanyang mommy? It's about mommies. Miles, bago pa siya matapos narinig ko ang boses ni Gwen. Anong ginawa mo baby? Muli kong narinig ang magandang boses ni Gwen at muling napuno ng pagmamahal ang puso ko. Kahit ilang taon ko pang kasama ang babaeng ito. Araw-araw lumaki lang ang pagmamahal ko sa kanya. Talking to Daddy, you talk to him Mommy. I'm going to see Tita. Narinig kong nagpout si Miles at napangiti ako. Galit talaga siya dahil hindi niya masabi ang sikreto niya sa akin. Hey, okay ka lang ba? Maya-maya narinig ko ang boses ni Gwen at napabuntong hininga ako. Sumandal ako sa upuan at tiningnan ang picture na nakasabit sa dingding ng opisina ko. Mark, wag mo na siyang sigawan ulit okay? Buntis siya, huwag natin siya gawing malungkot. Nag-aalala ang tono niya at ayaw kong pumayag pero kailangan ko dahil buntis si Marian. Ang pinakamahirap paniwalaan ay buntis siya at dinadala ang anak ni Sebastian. Shit. Okay, sabi ko nang maalala kong darating talaga si Sebastian ngayon kapag nalaman niyang kasama ko si Marian. Buti na lang tinalian ko yung katiwala na yun para hindi niya matawagan si Sebastian agad. Umuwi ka ng maaga at ano ang gusto mong gawin ko para sa hapunan? Tinanong niya ako. Anything Marian likes, huminga ako ng malalim at sinabi. Tinanong ko, sabi niya kahit ano.
Walang maalala si Marian at syempre hindi niya maalala kung gaano niya nagustuhan noong gumawa si Gwen ng chicken at sweet corn soup. Naalala mo mahilig siya sa chicken at sweet corn soup na ginagawa mo? Tanong ko at narinig ko ang hagik-gik niya sa phone. Yes, I'll make it. I'm going. Love you babe, sabay baba ng tawag nang hindi man lang ako pinagsalita. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko sa loob. Patay na ang kapatid ko at 7 taong gulang pa lang siya. Pinatay lang siya. I bet it was the same person who gave instructions to kidnap Marian and him that day, and he's the same bastard who killed father. Hindi ko pa rin siya mahanap. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit niya ako hinayaang mabuhay. Palaisipan lang ang lahat. Tiningnan ko ang oras at nakitang malapit na mag-alas 6 ng gabi. Tumayo ako sa upuan at kinuha ang coat ko bago lumabas ng opisina ko. Hindi ako makapag-focus sa alinman sa aking trabaho dahil sa gulo na ito. Sumakay na ako sa kotse ko at umuwi. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay nakita ko si Marian na nakaupo sa bench habang nakatingin sa garden. Hindi niya namalayan ang tunog ng sasakyan ko dahil malalim ang iniisip niya. May naalala ba siya? Bumaba ako ng sasakyan at nakita ko si Gwen na nakatayo sa may pintuan na may pag-aalalang ngiti. Tumango ako sa kanya at naglakad papunta kay Marian. Marian, sabi ko sa mahinang boses at tumingin siya sa akin. Then she slowly stood up from the bench and smiled at me. I don't remember anything, but I think the love I had for you is still here with me. Nangingilid ang luha mula sa mga mata niya at pinitik ang puso ko. Pinilit kong huwag lumabas ang mga luha ko, tumango ako sa kanya at hinilas siya at niyakap. She has grown up, she's tall, gorgeous as my father always wanted her to be, pero ang pinagkaiba lang ay hindi na siya ang masungit na babae na nang-aapi at nang-aaway sa amin ni Gwen. I always loved you little princess, I never stopped looking for you and our little brother. I found everything and he's not here with us. I'm sorry. Hinaplos ko ang buhok niya at sinabi. Naramdaman kong nabasa ang shirt ko dahil sa luha niya. Kung kilala natin ang isa't isa, buhay pa sana si Janos, nakaramdam ako ng kirot sa loob ng dibdib ko. Kaya ang kanyang pangalan ay Janos tulad ng pangalan ng aming ama. Wala na kaming oras para pumili ng pangalan para sa kanya. Pumasok na tayo sa loob. Pumasok ako sa loob kasama siya na may kasiyahan at sakit. I'm happy because she's fine but it was hard to believe na wala na ang kapatid ko. Habang naghahapunan kami ay pinagmamasdan ko kung paano kinakain ni Marian ang pagkain ginawa ni Gwen. Sobrang sarap, pwede mo ba akong gawan ulit? Tanong niya sabay kuha ng bibig na puno ng sopas. Oo, tumango si Gwen sa kanya at ngumiti. Tapos bumaling ang mata ko kay Miles. Tahimik lang siya simula nung umuwi ako. Habang nakatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin, tapos itinutok niya ang mga mata niya kay Gwen. Ano ba kasing meron sa kanya? Miles. Tinaas ko ang kilay ko at kinausap siya nang mabilis siyang tumingin kay Gwen at tumingin sa plato niya at nagpatuloy sa pagkain. Anong nangyari? Hindi naman siya umarte ng ganito dati. Pagkatapos ng hapunan ay pumunta si Marian sa kanyang silid upang matulog. Bigla akong may naalala habang nakatingin sa oras. Almost 9 na pero hindi pa sumulpot si Sebastian. Sa tingin ko hindi siya susuko sa kanya. Siguradong darating siya. Pagkatapos kong kumain ay pumasok na ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Sumasakit ang puso ko simula nang makita ko ang mga larawan sa album na yon. Andoon din si Sebastian at si Kent. Paano ko nakalimutan at anong nangyari sa akin? Pero ang pinakamasakit ay ang maniwala na walang sinabi sa akin si Sebastian. Alam niya, alam kong alam niya ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang aking ina at ama. Ang aking ina ay isang magandang babae. Pareho ang kulay ng buhok niya sa akin at kay Janos. Ang tatay ko, kamukang kamukha niya si Mark at simpleng gwapo lang. Gusto kong matulog pero hindi ko magawa dahil tumatakbo ang lahat sa utak ko at lalo na si Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nila, at alam ko na umiiyak siya dahil hindi niya ako nakikita nung bumalik siya. Si Sebastian, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Tumulo ang luha ko nang maalala ko ang mukha niya. Masama talaga ang pakikitungo ko sa kanya noong nakaraang linggo pero kasalanan niya ang lahat. Kaya niyang ipaalam sa akin ang totoo.
Bigla akong nakarinig ng mahinang katok mula sa bintana at napuno ako ng takot. Natakot ako at gusto kong tawagan si Mark. Dahan-dahan akong bumangon sa kama habang nakatingin sa bintana. Saka ako napabuntong hininga nang makita ko ang isang lalaking nakaitim at nakaitim na baseball cap. Hindi ko makita ang mukha niya kaya dahan-dahan akong umatras ng ilang hakbang, hanggang sa makarating ako sa pinto, pero bago ko pa mabuksan ang pinto at makalabas ay tumingin siya sa akin gamit ang kanyang pulang mata. Natigilan ako at tinitigan ko siya saglit. Nabalot ng kasiyahan at lungkot ang puso ko nang makita ko siya. Mabilis akong humakbang patungo sa bintana at binuksan iyon habang pinapasok siya sa kwarto ko. Pagkapasok niya ay niyakap niya ako ng sobrang higpit at niyakap ko siya pabalik. Sebastian. Napatingin ako sa kanya nang tanggalin niya ang cap niya at ngumiti sa akin. Sobrang namiss ko talaga siya. Nandito na ako. Nilapit niya ang labi niya sa labi ko. Napaungol ako nang ipasok niya ang dila niya sa loob ng bibig ko, dahil 1 linggo na ang nakalipas mula noong huli ko siyang hinalikan. Pagkatapos niyang makontento ay humiwalay siya at tumingin sa akin habang pinupunasan niya ang mga luha sa mukha ko. So I guess you know who Marian is by now. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Nagilty ako bigla but at the same time nakaramdam ako ng galit kaya walang lakas na sinampal ko siya. Tumingin siya sa akin at tinaas ang kilay na may nagtatanong na tingin. Sinungaling, sabi ko sabay ngisi niya at hinalikan ulit ako pero natakot ako kay Mark. Kung nalaman niyang mababaliw siya. I didn't care because I just missed this man so much, kaya ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at hinalikan siya pabalik habang ang isang kamay ni Sebastian ay humahaplos sa tiyan ko. Biglang binawi ng sobrang lakas ang halik ni Sebastian at kasabay nun ay may narinig akong boses. Alam kong darating ka, bastard. Si Mark at hila-hila sa t-shirt si Sebastian palayo sa akin. Kailan siya dumating? Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto, paano? Tumingin kay Sebastian at nakitang nakangiti siya sa akin at bigla niya akong kinindata ng mapaglarong paraan. Paano kaya niya? Hinila siya ni Mark palabas ng kwarto ko at inihagis si Sebastian sa pader habang tinutulak niya si Sebastian sa mukha niya. Kumalabog ng husto ang puso ko at mabilis akong humakbang papunta sa kanila. Motherfucker. Still dared to come. Bastard, narinig ko ang galit na boses ni Mark, at muli niyang sinuntok si Sebastian sa mukha niya. Umaagos ang dugo sa bibig niya pero nakatitig pa rin sa mata ko. Hindi. Ayokong may mangyari sa kanya. Please stop. Please, don't hit him. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Mark bago pa niya masuntok si Sebastian sa pangatlong beses. Alexa, lumayo ka. Narinig ko ang mahigpit na boses ni Sebastian habang namumula ang mga mata. Alexa, talaga. Bastard siya si Marian. Yung young lady ng Mondragon family na tinago mo sakin, sigaw ni Mark. Napatingin ako sa kanyang mga mata, at nakita kong para silang mandaragit na sinusubukang kunin ang kanyang biktima. At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barqueo of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Marian Sushon of America, Karen May Plato of Hong Kong, Evain Loha, Fe Cruz, Judy Char, Ana Yu Powell, Harna Baduli, Tinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Maria Ren Buentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianney Casagde of Kuwait, Taylon 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Oman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemon Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Sassy TV, Rex Roy, Teresita Arevalo, Nicomeda Atihira, Annalisa Jamie of Saudi, Melanie Isidro of France, Nitz Reyes of Kuwait, Reyes Family of Kuwait,
Alerta family of Kuwait. Maricel Dela of Hong Kong. Janice Lunhas of Qatar. Hani V of Kuwait. Ella Fame of Kuwait. Minda Adlawan of Davao City. Marisa Rem Ular of Amman. Lupineda of Dubai UAE. Mariz Vialaw of Kuwait. Dolores Martin of Riyadh KSA. Garamilo Serafin of Dubai UAE. EJ Kat of Hong Kong. Fatima Diocolano of Dammam KSA. Manang Mary's Channel of Amman. Devora Valdez of Singapore. Marites Bolarga of Taiwan. Floreline Adlawan of Riyadh KSA. Lorena Barbosa of Moscow, Russia. Jolie Madamasila of Israel. Maria Manering of Australia. Luz Tua of Israel. Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias. Cherry Masaglang of Kuwait. Rose Hasmain Fernando of Amman. Lena Prestoza of KSA. Jane Gupit of Batangas City. Connie Maximo of Taiwan. Nelly Gallo of Canada. Rosalinda Gonzaga of Kuwait. Jen Pitao of Qatar. Rodover Magallanes of Hong Kong. Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA. Reina Roque. Darkman Ed at Mimi. Leonard Brown. Yams. Vladimir Casimo. Pinky Flores. Gemela Dumasil. Glyceria Salab. Mars. Fena Veros. Mayu Calamente of Qatar. Rowena Manidol of Saudi Arabia. Dakwatchera of Hong Kong. Catherine Asaha of Kuwait. Mayan of Macau. Jeannie Lin Quixote of Madrid, Spain. Augustina Amora of Jeddah KSA. Nelia Ruiz. Raquel Calao. Bernadette Pia. Rodalyn de la Cruz Tagle. Aditha Capiando. Girly Bautista. Jessel Aquines. Baby Dayrit. De la Cruz Aloha. Spice 221. Jingjing Roll Adan. Love Top Secrets. Debbie de la Roca. Shunli Diaries. Ellen Juanilo. Elsa Maestro. Amelita Andaha. Nympha Tolentino. Fiel Daliwan. LV Catalonia. Estrella Taluon. Madol Fuerza. Samar Biang. Highland Sam Gold. Marizel Varona. Zenaida Bala. Neri Javier. Dory Lynn Besa. Alma 1027. Mari Fidator. Helen Santiago. Cynthia Neva. Lizol Chato. Edita Barrientos. Lena Palail. Alejandro Boncalos. Azumi 12 Gamang. Gemma Pina Florida. Cherry Lorono. Jeff Felgayo. Chris Elda Mausisa. Rodney Santiago. Elizabeth Banutan. Madol Fierzos. Mitch Hernan. Maria Luningning Fabre. Jenny Joy Ruiz. Maluga Cusana. Anato Kitchen. John Emily. Irma Akira. Beverly Ruiz. Madeline Gatan. Evelyn Valera. Cecil Yamamoto. Evelyn Ibanez. Challenges Vlog of Kuwait. Berlan Almacido of Dammam KSA. Ronda Carion. Max Iserd. Adelina Gelorina. Mary Lou Molina. Vilma Sakin. O'Rourke Erme. Mayore BCN. Gloria Abihiro. Tunog Relaxin. Banduan Lin. Nenita Dagohoy. Rowena Libona. Mary Jane Gono. Lorena Coloma. Pami A. Kamsa. Betty Lulosnum. Josie Borilio. Femalig Onlina. Marilyn Batuigas 20. Feli Cockle. Shalimar Vergara. Sunida Abo. Jassy Baking. Angelica Feboa Montajes at sa mga anak niya na sina Tina and Penty of Finland and Anne of Dubai. Marshall Lemery of Israel. Hala Aguilan. Agbon family of Caloocan. Crisol family of Quezon City. Lori of Kuwait Rosana. Merlin Thomas of Bahrain. Jules HL 101. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.